Ang isi-share ko po sa inyo ay ang negosyong kahit walang ginagawa, pero kumikita. Pero bago po yan, ikikwento po muna ako sa inyo. Nung 18 years old ako, nagsimula na po ako magtrabaho. Doon ko nalaman na mahirap pala ang buhay. Hindi pala madaling kitain ng pera. Sobrang nakakapagod at nakaka-stress. Kaya doon ako nangarap ng negosyo na kahit natutulog lang, pero kumikita. Kaya ginawa ko yung makatotohanan. Nung 33 years old ako, nagsimula na ako magnegosyo ng apartment. Kaya naman, isi-share ko na sa'yo ang mga negosyong kahit wala kang ginagawa, pero kumikita. Number 1, virtual office. Ito yung address lang ng property ang nirerentahan. Hindi naman kailangan owner ka ng property. Pwedeng sublister. Meaning, nirentahan mo yung unit na yon sa totoong may-ari, then ikaw naman pinaparentahan mo yon sa ibang tao na. Pero walang tao doon sa unit. Digital mo lang siyang pinaparentahan. Medyo weird ba? Basta, ganyan yung nauuso ngayon. Per month yung rate dyan. One time ka lang hahanap ng client dyan. Then, diretso na. 1 to 2 years contract. At depende rin syempre sa mapapagkasunduan nyo. Sunod, pagpaparenta sa lupa. Kung meron kang bakating lupa dyan, parentahan mo na yan para may kita ka. Kung maganda ang location ng lupa mo, like malapit sa highway, sa mall, or nasa malapit sa mga ospital or offices, pwede kang mag-rate ng mataas na renta. Usually, 1 to 3 years ang contract. Syempre, depende ulit yan sa mapapagkasunduan nyo ng tenant mo. Sunod, apartment. Ito, matulog ka ng matulog. Araw-araw. Siguradong kikita ka. Monthly rate naman ito. Usually, ang contract dito is 1 to 2 years. Kung maganda ang location mo, yung mga tenant mismo hindi aalis sa'yo. I recommend 1-year contract para evaluate mo muna yung tenant mo. May pangyayari kasi na may mga tenant ka na makukuha na hindi masinop sa mga unit. So, pwedeng ma-damage yung property mo. At isa pa, madalas din nangyayari na delay payment ang tenant. Naniniwala ako na dapat magkaroon din tayo ng ganitong klaseng negosyo. Yung hindi na natin kailangan tutukan para may magawa pa rin tayong iba. Ang pinakakalabang ko dito ay yung kahinaan ng loob. Kaya araw-araw kong pinaglalabanan ito. Siya nga pala, may binuo kong grupo, ang Real Estate Owner PH. Magsama-sama tayong magtulungan dyan at mag-share ng ating kanya-kanyang experience. Naintindihan ko na natatakot ka pasukin ang ganitong klaseng negosyo. Pero kung hindi mo susubukan, paano ka matututo? Naniniwala akong kayang-kaya mo yan. Laksan mo lang ang loob mo. Again, ako nga pala ulit, si Len Hagoba, naniniwala sa kasabihang, kapag determinado ka, sigurado ako malayo ang iyong mararating. Bye!